Ito ang mga bunk houses o temporary shelter ng Pinoy administration para sa mga biktima ng bagyong Yolanda noong 2013. Maliliit at dikit-dikit, wala rin sariling palikuran at halos 10 square meters lamang ang laki ng bawat isa. Hanggang ngayon, patuloy ang investigasyon dahil sa umano'y overpriced ang mga ito. Ang dapat daw ay mahigit 100,000 piso lamang ang halaga ng bawat bahay na umabot daw ng mahigit 800,000 kada isa. Hindi na raw mauulit ang kapalpakang ito sa administrasyon ni Presidente Duterte. Natuto na tayo eh. Ano yung mga mali na ginawa noon, ayaw nating ulitin. Yun. Ipinakita din ng NHA sa PTV News ang sample unit ng mga temporary shelter na ilalagay sa Marawi. Malaki raw ang kaibahan ng mga ito. Ito ang sample ng temporary shelter na pinapagawa ngayon ng Duterte administration para sa mga bakwit sa Marawi. 160,000 pesos ang halaga nito na ang laki ay 22 square meters. Kumpara doon sa pinagawa ng Pinoy administration na umabot sa mahigit 800,000 pesos. Nagawa lang naman sa Coco Lumber at Light Materials. Di tulad dito na ito ay gawa sa galvanized steel plates sa labas at light materials naman doon sa loob. Bukod sa single detached sa mga ito, mas malaki rin daw ito kaysa sa mga temporary shelter sa Yolanda. 7 katao ang kakasya sa bahay na ito, kung saan may 3 malalaking bintana para labas-pasok ang hangin at sinadya talagang kakasya 7 katao dahil meron siyang sala at dito naman ay ang magiging kusina. Ang pinagkaiba ng temporary shelter na ito doon sa Yolanda, para sa Yolanda victims, ay meron itong sariling CR. May shower na, may kubeta pa. Di tulad yung sa Yolanda na pawang tulugan lamang. Sa Disyembre raw bago magpasko, inaasahang halos 2,000 pamilya na makikinabang sa mga temporary shelter. Ang isa pa raw malaking kaibahan ngayon, Si Presidente talagang hands-on doon eh. Talaga namang almost every 2 weeks ata andun siya. Na mapunta doon sa ground zero, mapunta sa transitional shelter site, laging andun. Iba yung Presidente natin ngayon. Sipag. Siguro may bearing na rin. Yung talagang yung sabihin natin na meron siyang political will talagang gawin yan. Ay naman kay PCOO Secretary Martin Andanar, bukod sa mga temporary shelter, tatayuan din ng mga satellite office ng PTV at Radyo Pilipinas ang lungsod ng Marawi.